Magandang umaga po sa inyo mga tagapakinig. Andito tayo sa ating palatuntunan. Saliksikin ang mga kasulatan. Ayon po sa salita ng Panginoon sa John chapter 5 verse 39, search the scriptures, for in them you think that ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sa ating panahon, napakahalaga po yung pagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon at hindi basta-basta maniwala lamang. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, saliksikin natin ang mga kasulatan. Magandang umaga po sa inyo mga tagapakinig. Dito tayo sa ating programang Search the Scriptures. At ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, ano ang batayan ng inyong pananampalataya? Ito po ang katanungan, ano ang batayan ng inyong pananampalataya? Maaaring ang batayan ng inyong pananampalataya ay ang inyong damdamin. Maaring ang batayan ng inyong pananampalataya ay ang tradisyon, o maaring ang batayan ng inyong pananampalataya ay ang inyong karunungan. Ngunit ano ba talaga ang tunay na batayan ng ating pananampalataya? Naniniwala po kami na ang tunay na batayan ng pananampalataya ay ang Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia sa Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. At ayon po dito, babasahin ko po sa Colossians chapter 2 verse 8. Sabi po dito, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Marami po dito sa ating mundo, sa sanlibutan ito, yung mga taong pilosopo. Marami pong pilosopo ng mga tao at pinapairal nila ang kanilang karunungan. At ang sabi sa Biblia, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. So ito pong mga filosofiya ng tao ay batay ito sa kanilang karunungan. Ano ba ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Yung pananampalataya natin ay hindi nakasalalay o hindi nakabatay sa karunungan ng tao, sa wisdom ng tao. That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 21, sinasabi po, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Now, sa karunungan ng Panginoon, ang mundo sa sarili nilang karunungan ay hindi nila nakilala ang Panginoon. Ibig pong sabihin na marunong ang ating Panginoon at sa kanyang plano na ang tao ay hindi makakilala sa sarili nilang karunungan. Sabi dito, kasi yung tao po ay nagdedepende sa kanyang karunungan para maligtas ang kanyang kaluluwa, nagdedepende sa kanyang karunungan sa paglilingkod. Pero sabi nga dito sa versikulo,
It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Hindi ibig sabihin na ang Biblia ay foolishness. Meron po mga tao na iniisip nila na ang mensahe sa Biblia ay foolishness. Sabi nga sa verse 18 of 1 Corinthians, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Naniniwala po tayo na ang salita ng Panginoon, ang preaching of the cross. Ang cross po na tinutukoy dito, hindi po literal na cross, kundi yung ebanghelyo, gospel, the preaching of the gospel. Ito po ang tinutukoy dito. Sa iba, itong preaching of the gospel is foolishness. Ngunit para sa atin, ito yung kapangyarihan ng Panginoon. So, ang salita ng Panginoon, yan po ang kapangyarihan. At sabi pa dito, na sa bersikulo na binasa natin, nalulugod ang Panginoon na ang tao'y maligtas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. By the foolishness of preaching. Na hindi ibig sabihin na foolishness ang salita ng Panginoon, but there are people who think that the Bible is foolishness. Ano pong ginawa ng tao dahil siya ay umaasa sa kanyang karunungan? Tingnan natin sa Romans chapter 1. Romans chapter 1, sabi nga dito, Romans chapter 1 verse 21, "Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened." Yung kanilang puso ay narimlan. Ano ang kanilang ginawa? Verse 22. "Professing themselves to be wise, they became fools." May mga tao po na nagdedepende sa kanilang karunungan at ayaw mag-aral ng Bible. At ang nangyari ay ginusto nilang masunod ang kanilang ideya kaysa sa sinasabi ng Bible. Professing themselves to be wise, they became fools. Sa anong paraan? Verse 23, "And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things." Ano pong nangyari? Sinamba niya ang mga bagay na gawa lamang ng tao. Kinumpara niya ang glory ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon sa mga bagay na corruptible. Ano yung ibig sabihin ng corruptible? Yung corruptible po, yung nasisira, nalalanta, nadudumihan. Hindi po pwede nating maikumpara ang Panginoon sa mga bagay na pwedeng basagin, pwedeng wasakin, pwedeng sirain, pwedeng dumihan. Kasi ang Panginoon ay uncorruptible. Ibig sabihin, immortal, hindi nasisira, hindi nawawasak. Ang Panginoon ay walang katapusan. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Kaya makita natin dito, hindi po pwedeng palitan natin ang glory ng Panginoon sa mga bagay na nasisira. Kaya sa verse 25, dahil yung tao nagmamarunong at sinusunod niya ang kanyang sariling pamamaraan, ang sabi nga dito, "Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever." So, ang ginawa ng tao ay sinamba niya yung mga nilikha kaysa lumikha. Kaya pinalitan nila ang katotohanan sa kasinungalingan. So, ang karunungan ng tao ay hindi pwedeng maging batayan sa pananampalataya. Kasi masigit ang karunungan ng Panginoon. Ang sabi nga sa Isaiah 55:8 and 9, Your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. As far as the heaven is above the earth, so are my ways higher than your ways. So makita natin na
ang pamamaraan ng Panginoon ay higit kaysa pamamaraan ng tao. Kaya hindi po pwedeng dito tayo sa ating karunungan um, magdedepende patungkol po sa ating paglilingkod at patungkol po sa kaligtasan. Kung titingnan natin sa 2 Timothy chapter 3, binanggit po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, sabi nga dito, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So ang nagbibigay sa atin ng karunungan patungkol sa kaligtasan ay ang Biblia through the Scriptures. Pangalawang punto po natin, kung ito bang damdamin ay mapagkatiwalaan at ano ba ang dapat nating sundin, yung Biblia ba o yung ating damdamin? Ano po ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sinasabi po, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Marami po ang mga tao na nagdedepende sa kanilang damdamin at marami pong napahamak dahil sinusunod nila ang kanilang damdamin. Anong sabi sa Proverbs chapter 28 verse 26? Sinasabi po sa Proverbs chapter 28 verse 26, sabi pa dito, he that trusted in his own heart is a fool. Ang nagtitiwala daw sa kanyang puso ay mangmang. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. So, makita natin na ang damdamin ay hindi maging trustworthy, Kasi yan po, sabi nga sa binasa natin kanina, ang damdamin ay sinungaling. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya sabi naman sa Proverbs 28 verse 26, ang nagtitiwala sa kanyang puso ay mangmang. Kung dahil sa ating damdamin, ay ang tama ginagawa nating mali at yung mali ginagawang tama, dahil yan sa na-in love ka na sa mali. Kung titingnan natin dito sa 1 John chapter 3 verse 20, 1 John chapter 3 verse 20, binanggit dito, for if our heart condemns us, God is greater than our heart and knoweth all things. Ito Josh, basahin mo na Josh. Basahin mo itong sunod na versikulo dito. Okay? So, itong pangatlong katanungan kasi, kung ano ba ang mapagkatiwalaan, yung tradition ba or Biblia, Anong sabi sa Bible tungkol sa tradition? Tingnan mo sa Mark chapter 7 verse 7. Mark chapter 7 verse 7. Okay. Mark chapter 7 verse 7. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So, anong ibig sabihin dyan? Anong ibig sabihin? Yung kanilang, pagsamba ay, Doctrines. doktrina ng tao, may kabuluhan ba? Wala. May kabuluhan? Wala po. Walang kabuluhan, So, ang pagsamba, kung batay sa doktrina ng tao, ay walang kabuluhan. Halimbawa, nag-take ka ng exam. Pag-take mo ng exam, mali naman ang formula na ginamit mo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo pag mali ang formula? May magiging useful ba yung ginawa mong computation?
Halimbawa, exam, gumawa ka ng mahabang competition, mali pala yung formula. Maging useful ba yun o hindi? Maging walang kabuluhan. Question. No, Ah, no, not useful. not useful. So, maging question, ano? O, walang kabuluhan yun. So, makita natin na ang ganun din yung paglilingkod. Parang sa exam lang yan, no? Pag mali, ang paraan ay walang kabuluhan yan. Kaya, pagdating sa tradisyon, ang tradisyon kasi ay idea lang yan ng tao. No? Galing yan sa tao. Ang sa Bible ay galing sa Panginoon. Idea ng Panginoon. So, alin ba ang mas mapagkatiwalaan? Bible o tradisyon? Pag nagko-conflict ang Bible at saka ang tradisyon, dapat sa Bible tayo. Tingnan mo sa verse 9, anong nangyari? Sa mga tao na sinisikap nilang i-keep yung tradition kaysa sa Bible, anong nangyari? Mark chapter 7 verse 9. Sige, kumasa daw. And he said unto them, Full well you reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Okay, so what happened is they reject the commandment of God. Oh, why did they reject the commandment of God? Because they want to keep their tradition. So, ang tradition hindi pwedeng masigit kaysa Biblia. Ang Biblia ang dapat masunod, higit kaysa damdamin. Ang Biblia ang dapat masunod, higit kaysa karunungan ng tao. Ang Biblia ang dapat masunod, higit kaysa tradisyon. No? So, makita natin na ang Bible ang siyang batayan sa pananampalataya. Bakit tayo naniniwala na ang Bible ay mapagkatiwalaan higit sa lahat? Nakibasa daw sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Okay? Anong sabi dyan? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, sinasabi dyan, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, ibig sabihin ng inspired, ano bang ibig sabihin ng inspired? Ang literal dito na definition sa inspired is God breathed, no? O to breathe air into lungs. Now, pag sinasabi nating inspired of God, that is God breathed. Meaning to say that God breathed into man words so that they wrote the Bible without error. So you see, ang Bible sinulat ng mga 40 different writers of different time and of different culture. Ngunit makikita natin na the Bible is a harmonious book. So, sinulat nila for a period of about 1,500 years. Matagal ang pagsulat nila. Ngunit, makita natin na the Bible is a harmonious book. Nagkakaroon ng harmony despite na ang mga taong sumulat, yung iba hindi nagkita, hindi nagkausap, hindi nagkaroon ng meeting. Tingnan mo sa First Peter o 2 Peter chapter 1 verse 16, simula sa verse 16, pakibasa na. 2 Peter Chapter 1 verse 16. chapter 1 verse 16. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitness of His majesty. Okay, so they were witnesses. Yung mga sumulat, they were witnesses. At hindi ito gawa-gawa na istorya, hindi ito fable, hindi ito fairy tale. The Bible is not a fairy tale, ano. Sa verse
verse 19, sinasabi dito, we also have a more sure word of prophecy, whereunto you do well, that you take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. So, itong Biblia is mapagkatiwalaan. A more sure word of prophecy. Sa verse 20, sinasabi, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Hindi pwedeng i-interpret mo lang ang Bible ayon sa sarili mong gusto, kundi alamin mo talaga kung anong sinasabi. Sa verse 21, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So yung mga sumulat sa Bible, sila ay ginabayan ng Holy Spirit. Sila ay inspired ng Panginoon. At sabi nga dito, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So that means that the men who wrote the Bible were guided and superintended by the Holy Spirit in a way that they wrote the Bible without error. Kaya ito pong Biblia ay mapagkatiwalaan na batayan ng ating pananampalataya. At kung pag-aralan natin ang Bible, magkaroon tayo ng matibay na batayan at sandigan, reliable object of our faith. So, maging matatag tayo sa magitan ng principles ng Word of God. Okay, so ang Bible ay dapat nating pag-aralan. The more we know God, the more we love Him. The more we love Him, the more we obey Him. You cannot love God without knowing Him, and you can only know God through the Scriptures. Kaya mahalaga mga kapatid, yung ating pag-aaral sa Biblia, kasi ang Biblia ay mapagkatiwalaan. May God bless each one. Dito tayo sa ating programang Search the Scriptures every Saturday 7 a.m. to 7:30. God bless everyone. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, naanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, naligin ang munting daigdig ko. Nalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may gumiginaw, nang lulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init, ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Ang ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang bibigay lakas. Sa anumang panganib, kinintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, tatawid mo sa landas. Kung ang sa tadhana'y di naisang guhin, pawang sagaba lang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan,
at ako'y naapawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang kabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, pintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak itatawid mo sa landas, itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit mahunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay wakas sa anumang panganib, ginituan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, tatawid mo sa landas, itatawid mo